Okay, good afternoon. Good evening. Good morning. Saan man sulok tayo ng daigdig, ano? Ang lamig. Bili mo, tanghaling tapat. Ang lamig dito sa Baguio. Kaya tinan mo, naka-jacket ako. Ang lamig. Walang aircon. Hindi uso ang aircon. Tingnan nyo ha. Oh, ang ganda oh. Ang ganda ng view. Pero mayroon ako mamaya ipapakita sa inyo ano na hindi na tayo pala kailangan maghukay. Ano? Hindi tayo na kailangan maghukay. May sorpresa ako sa lahat ng Filipino Guerrilla Forces at saka sa lahat ng naniniwala. Sa lahat ng naniniwala sa Filipino Guerrilla Forces at saka katotohanan. Ito, mayroon ako papakita sa inyo. Okay. Ito. Alam nyo ba ito, yung tubig? Mayroon bang kayo naisip ko anong purpose mo nito? Kaya ka binibidyohan nga pala ito. Ando yung mansion o mansion sa dulo ng presidente. At ito naman yung building ng Congress. Ayan o. Hindi mo lang mabasa Congress. Tapos may ilog. Di ba ang plano ni Supremo, yung Congress, kung magbago o umikot ang daigdig, ano, ay hukay yung gitna ng Congress, hukayin at anong ilalagay? Crocodile farm. Ito ang haba oh, lagyan natin ng mga buhaya ito. Yan. Ayan, harap ng Congress oh. Harap ng Congress. Lalapitan natin yung Congress. Congress building. Okay. Okay. So, pipicturean natin ang Congress building. Nandito yung crocodile farm. Okay, paano ba mabasa natin? Okay. Congress crocodile farm. Ang hari ng mga magnanakaw, mga kongreso. Hari ng magnanakaw, ang Congress. Ito oh. Dito yung Congress building. Yan. So, lapitan natin. Ayan oh, di ba? House of Representative. So, ang gandang building nila. Tapos dito lalagyan natin ng buhaya. Crocodile farm. So, ito, tama-tama ito. Ito lalagyan natin buhaya. Harap ng Congress. Mga buhayang tao sa Congress. Yan. Diba sir, yung yung Congress, di ba hukayin natin yung gitna? Hindi na tayo maghuhukay, ayan na oh. Hindi. Ha? Park yan eh. Papangit. Hindi, i-request lang natin. Hindi pwede buhay. Hindi pwede buhaya? Kailangan ng buhaya, malaki naman habitat. Hindi, dapat maluwang at saka malalim. Pero serious ako dun sa ano, kung kaya nyo Congress. Serious ako dun. Ha? Serious ako dun. Oh. Na kahit
Kahit ano, yung Kunti lang, yung maliit lang na, some would think na parang joke lang yan. Ako tingin ko, hindi joke na talaga para talaga matanim sa kaisipan ng taong bayan. Na parang baka maaring ma-preempt natin ang corruption pag nandoon yung crocodile. Kasi simbolo makikita nila puta iniinsulto tayo. Iniinsulto ba yun? yung time natin ngayon, yung Congress has become a symbol of tyranny, abuse of power, corruption, everything bad everything that is misgovernance. Kaya we have to state it clearly for the future generations. Make a statement na yung henerasyon natin ngayon tumayo at nagdesisyon. And mas fitting doon, gawin mong crocodile farming. Para yun yung symbolism. Crocs Place, no? House of Crocs, na House of Representative, ginawa nating House of Crocs, no? Crocodile. Tapos quadrangle siya, nasa gitna yung pinaka-farm. Dung ground, ano? Malalim yon, tubig talaga, pond, natural habitat niya, tourist attraction. Tapos sa buong paikot niya, 4 na side, quadrangle siya na panay mga restaurant. Sit down, fast food, etc. And then may mga ano tawag doon, yung merong mga souvenir shop. Pwede. Souvenir shop. Kunyari, line ng sapatos na crocodile, Duano, parang si Paduano. Si Atras Abante. Si Abante, Bante. Parang line of ano yan. Para ma-immortalize. Ma-immortalize. Then, talagang ma-inculcate sa utak ng taong bayan. But in fairness, we still have to be investigated on, given our a new law that we will pass kung sakasakali. Pero bakit si Abante na lang at saka si Padua ang laging starring? Pero lead by na lang. Lead by the Romualdez, Tambaloslos. Si Tamba kasama yun siyempre. Lead by Tambaloslos. Tamba, pwedeng Tamba yung pangalan nung product line. Tamba. Meron pang Kimbi, Bangabag. Si Kimbo. So, tama, Kimbo. Yung pan na ina-adjust mo yung mga pangalan. Pero makaka-identify yung mga tao. Sana manalangin tayo mangyari yon kasi para kahit pa paano siguro mabawasan ang corruption pag nakikita nila yun. Hindi mangyayari yun hanggang hindi tumatay yung mga tao. Yun yung sad part. Ayun lang, hindi mangyayari. Dapat magkaisa tayo. Kahit saan tayo umikot kanina sa city, no? Iniisip mo, ito ba yung mga tao naghihintay na hudyat? Ito ba yung mga tao na walang pakialam? Pero wala pakialam. So, ilan lang yung nakikialam sa ating bayan. And then yung ating mga retired na mga MUP, yun yung malungkot. Wala rin pakialam. Pension na ng pension. Pero anyway, kanya-kanya naman buhay yan. Pero ako talagang pension ako. Sinumpahan ko yun paglilingkurang ba? Pension ako, wala pakialam po ba sa inyo? Oo nga dapat ako na lang. Ayusin yung pension. Dapat kami na lang. Pero ano pala sir yung pension na sinasabi mo? Yung 1 trillion tapos yung 200 billion. Kung masusunod yung budget ng 1 trillion sa Armed Forces, mga 200 billion doon, idali natin gawin nating prescription na provided that, do sa law, provided that, 1 trillion, provided that para marinig ng mga MUP, provided that the Armed Forces will use 200 billion or 20% of that 1 trillion into defense industry, setting up defense industries or expanding existing defense industries. Kunyari, barel. Ang capacity kunyari gawa ng barel, mga 1,000 o 10,000 in a year. Gawin mong 100,000 in a year. Because kung 100,000 in a year, how many years will it take to produce 50 million? That is just in our setting. Wala pa yung magsesell pa tayo abroad. Sa abroad. So kunyari 50 million kung 50,000 lang ang production mo in a year, it will take how many? 50,000 plus another 1,000 years. 50 million. Patay na ilang generation yung patay. 1,000 years times 50,000, 50 million. Imagine that.
gusto mo ng marami. So, can you increase the capacity to 100,000, 50,000? Depende yan doon sa pondo. Baril lang yung pinag-usapan. Wala pa yung uniform, wala pa yung night vision, wala pa yung mga drone, wala lahat. Mga barko, wala mga jet fighter, etc. Bomber, missiles, bala. So, kung meron tayo doon, Luzon, Visayas, Mindanao, and then ilagay mo pa sa bawat region, isa. Then yung probinsya, merong generation ng income, yung mga tao. Kasi magkakatrabaho eh. Katrabaho. And then yung kinikita doon, kunyari 20% lang in a year. 200 billion, 20%, that's 40 billion. O 10% na lang, 20 billion. Magkano yung retirement money ng armed forces na ibabayad? 16 billion, gano'n? Okay, di kumita ka, yung sobra, ikakarga lang. Ikakarga. Palaki na palaki rin. O building it up. So, with 200 billion, nakakreate kayo ng expansion ng defense industries o non-existent industries. Kung kinakailan magkaroon tayo ng bakal, ng kagaya nung ano yung nawala, iligan, field steel ba yun? Yung binenta ni Ramos, ni BR, magkaroon tayo ng mga industries supporting yung defense industries, tapos magkakaroon ng trabaho yung tao, ma-de-zone mo yung Manila, kasi bawat probinsya meron. You can choose a province kung saan mo gusto. Lamok. Sorry Kita ko nga. Ranger. Galing Tapos, ituloy mo doon, tuloy mo. Tapos yung kita, yun pang MUP. So, sapul mo lahat. And then, kunyari, yung part of the money will be used to build mga facilities all around the country. Parang mga, kunyari, airfield. No? Na connected do sa tourism natin. Yun na rin ang build mo. Ang dami mo airport. Connecting, kunyari, 1,000 islands, 1,000 airports, 1,000 bases, 1,000 na, kunyari, 1,000. Kung 12 lang ng 12, you have 12,000 na fighter. Gumagawa tayo sarili. So, yun yung punto. Nagbibuild ka ng defense capability, naayos mo yung sa MUP, nagkaroon ng trabaho, nakatuhog pa sa tourism mo. Kasi na-connect mo yung mga isla na may potential na maging tourist industry, na tourism destination, pero wala namang infra. Ayun, ang daming pwedeng gawin with that money. Wala kayo naisip na korupsyon. Pero, bakit mo nasabi yun, sir? Ang daming dumaan na politician, presidente, senador, congressman. Ano nagiging... Ito yung problema natin eh. Ang daming tumatakbong kandidato sa Congress, politika, president, pero wala silang ganong mga foresight. Ano kayang foresight ng mga kandidato ngayon? Ang foresight nila, umapal yung bulsa. At saka power. Mapuno yung nila, yung kahadeyero, magkaroon ng maraming kondo, maraming resort, maraming everything. Foresight nila, mabastante yung pamilya nila o magkaroon pa sila ng kabit. Monday to Sunday. Hindi, pengen Sunday. Monday to Saturday. And then sa Sunday, kasama niya yung pamilya niya. Para kunwari, community-wise, mabait siyang tao. Mabait. Pero hindi sila nag-isip para sa bayan. And it will continue on for decades to come. Salin-lahi na salin-lahi, silang yumayaman, ang Pilipinong kawawa. And you are the ones na nagsasuffer. Ngayon, bakit hindi natin ayusin? Kasi it becomes a crime pagka ikaw nagsalita. Kita mo yung ginawa nila sa mga vlogger. Okay. Pati yung takedown ng mga vlogger nila. Hindi mo na ilalayos yung sarili mo. Okay. Inciting to sedition. Oo. Nagsasalita lang tayo para sa bayan. Okay lang maging okay lang yung makulong. Okay lang yung makulong. Basta okay may ginagawa tayo. Okay may ginagawa. You know, it's all right. It's welcome. I welcome na tawagin nila akong na ko ng inciting to sedition o kaya rebellion o whatever na ipatong nila sa akin. Pero alam ko, tama yung ginagawa ko because nagsalita lang ako na mali yung ginagawa nila. Itong mga hayop na to, sila na yung nagbabayolate ng batas. Ako wala akong ninakaw. Hindi ako nagkabuso sa power. Na hindi nga ako naging politician. At hindi ako nagdroga.
mga walang yan, nagserbisyo ako. Sila pa yung ngayon ang Tapos kakapal itong ng mga mukha. tuwad ko, ang sasabihin. Kaya mga kababayang Pilipino, tingnan natin ang tama. Magkaisa tayo para sa bayan. Niloloko nga nila yung tama eh. Kasi nga, nag-hire sila ng mga troll army para, ng troll fund. Ang problema, may problema rin kasi ang Pilipino, sir eh. Una, yung butante. Biruin mo, ibuboto mo yung magkakapatid, mag-asawa. Sino may kasalanan nun? yung kandidato? Kasi nga binibili. These politicians, the game plan is to keep everybody or most people as poor as they can be para naka ano sila sa ayuda, naka-focus sa ayuda. Kaya nga walang pag-asa. And as long as nagpapanin lang tayo and as long as binibitak nila yung we the sovereign Filipino people sa preamble natin. We the sovereign Filipino people, we will be divided. We're not already the sovereign people. We the divided Filipino people. Ayun, patay wala na. ng I. And they will continue to become the powers that be. Sila yung nagko-control. At hanggang hindi kayo tatayo, wala mangyayari. So tayo will come and go. After us, meron na naman dyan. After 100 years, meron na naman. We are a rare breed of Filipinos na tumatayo tayo. Ngayon, ang problema, yung mga Pilipino, kung ayaw nyo tumayo, bahala kayo sa buhay nyo. Bahala kayo sa bansa nyo. As para sa concerned, sinubukan natin. Sige, sir. Maraming salamat. Okay. Thank you. At mag-iikot muna kami. Yan. Okay, thank you. At nagpapahinga kami sa dami naming iniisip. Thank you.